Cagayan Valley Region 2. Magandang hapon po. No, salamat po sila kay Danica Dumayas Galkan. Magandang hapon kay Ma'am Ilse Gupit Akatsuka diyan po sa Japan. Magandang hapon po, Madam. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So ganito po mga kapatid. Ang totoong pagbabago ng bansang Pilipinas. Maraming mga leader, maraming mga aspirant ngayon ng pagkapangulo, umabot po ng more or less, kung hindi po ako nagkakamali, parang umabot po ng almost 100 yung mga aspirant po sa pagkapangulo ng bansang Pilipinas. First time in history po sa Pilipinas. Bakit po? Dahil ang bawat isang aspirant gusto ng pagbabago sa bansang Pilipinas. Bawat isang aspirant na gustong magpapili ng pagkapangulo sa bansang Pilipinas for 2022, gusto ng pagbabago. Pero mga kapatid, yung totoong pagbabago ng bansang Pilipinas, yung pamamahala ng Diyos ay mapatupad na po dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung totoong pagbabago. Wala po sa plataforma, wala po sa lahat ng programa ng mga politiko. Yung totoong programa ng Diyos na matutupad dito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay kanyang trono, ay kanyang kaharian. Dito po maghahari ang hari ng Diyos sa Pilipinas. Yan po yung pinakamagandang plano at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Sinasabi po nila ng isang missionary, the Philippines will become next to Israel. Hindi lang po next to Israel, but Pilipinas po ang kapalit ng bansang Israel bilang bansa ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Tayong mga Filipino ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya tinago tayo sa isang numero, 666. Hindi yan dapat katatakutan, mga kapatid. Hindi yan dapat alalahanin. Okay? Dahil yung 666, yung 660, yan po yung code. Yan po yung code ng mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos, kahalili po ang Pilipino sa mga anak ng Diyos na yung Israel. Okay? At yung mga kahalili po yan, yung mga anak ng Diyos, yung mga Aitas, yung mga Ipugaw, yung 10 datos po, mga kapatid, yun po yung mga kahalili sa mga anak ng Diyos na nandoon po sa Israel nang itinakwil po nila si Jesus. Magandang hapon, Pastor Ramer Buliche. Welcome. At welcome po. Pastor. Welcome po sa ating bisita. So, upo muna kayo dyan. Medyo mahaba-haba muna yung biyahe natin. Walo-walo man eh. Walo-walo. Okay. So, medyo mahaba-haba yung yung natin, biyahe kasi biyahe na po tayo ng DGP. Tapos na po yung lipad ng Agila. Okay? Kaya nga, palagi nating sinasabi, sarado na po yung 30. Okay? Sarado na po yung 30. Meaning, yung 30 years from 1992 to 2022. Si Presidente Duterte, sa kanyang pangalang Duterte, siya po yung nagpasara ng 30, mga kapatid. Kaya tapos na po yung kamao. Sarado na po yung 30 mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Duterte. Kaya sarado na po ang 30. Meaning, wala na pong Duterte ang magiging pangulo sa bansang Pilipinas dahil sarado na po. Tapos na po yung turno biyahe ng Duterte. Nandito naman po tayo. Tayo ngayon sa turno naman po ng Mindanao. Pero Leon ng Mindanao, hindi na po Agila ng Mindanao. Kaya nasa biyaheng DGP na po tayo. Okay? Biyaheng DGP na po tayo, mga kapatid. Yung driver natin, yung Leon lumad ng Mindanao, hindi Agila, hindi Buaya. Leon po yung ating driver, yung ating advance party, yung espiritu ng katotohanan. Yan na po yung nag-clearing operation po sa lahat po ng dadaanan mula Mindanao, Visayas hanggang Luzon, hanggang dyan sa Malacanang. Ang Diyos na po yung nag-prepare ng daanan upang po sa paghahari ng kanyang anak by 2022. Kaya tayo pong mga Pilipino, tayo po ngayong mga advocates po ng Divine Government of the Philippines, we are preparing the way for the coming of the King of the Living God.
Okay? We are preparing the way. We are preparing the reception for the great day of the Lord, the great marriage supper of the Lamb by 2022. Mga kapatid, hindi po ito tiyaw-tiyaw, hindi po ito atik-atik. Yung nagsasabi dyan na guni-guni mo lang yan. Sabihin mo lang, samahan mo na lang po ng an-an at saka alipunga. Okay? Magandang hapon kay Madam Maylin Intek Hineso. At kay Pastor Nonoy Gitakay. Pastor, magandang hapon. Maraming salamat sa pamumuno, no, sa pangunguna sa ating prayer caravan kahapon doon sa Santa Cruz. No, maraming salamat po mga Gitakay family. At kay Okay, maraming salamat no sa lahat-lahat na nanonood po sa atin ngayon. Okay, thank you po. Thank you. Okay? It makes sense, Pastor, sarado na po. No, kasi totoo po 'yan mga kapatid. Kahit sabihin nilang mayroon pang substitution November 15, wala na po mga kapatid. This is the intervention of the living God, of the Holy Spirit sa mga Duterte family. Okay? That is the right decision of Mayor Sara. Congratulations, Mayor. Dahil binigyan ka ng wisdom ng Diyos na hindi tumakbo for 2022. Yan po yung pinaka magandang desisyon na nagawa mo na hindi ka tumakbo dahil this is the intervention, divine intervention of God sa iyo at sa pamilya mo. Dahil history repeats itself. Maniwala kayo sa hindi. Yung Pilipinas ngayon, hindi na nakabase sa plataforma ng politiko. Yung pangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi na po nakabase lang sa plataforma ng politiko, partido, ng kandidato, hindi na po dyan. Yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, nakabase na po tayo. Okay? Nakabase na po tayo sa Biblia, mga kapatid. Nakabase na po tayo ngayon sa Biblia, lalong-lalo na sa halalan by 2022. Kaya nga palagi nating sinasabi, walang mangyayaring eleksyon by 2022. Kahit mayroon na pong COC, dahil ang Diyos, mayroon na po siyang napili upang mamuno sa bansang Pilipinas. Dahil itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng korupsyon, hindi kaharian ng mga kurakot o mga buhaya. Kaharian ito ng Diyos. Yung mga Pilipinong mga anak ng Diyos ay magniningning sasama sa ningning po ng bituin sa kalangitan. Ang mga anak ng Diyos ay magniningning kagaya po ng liwanag ng araw doon sa kaharian ng kanilang Ama. Dito po yan sa Pilipinas. Yan po yung sinasabi ng Matthew chapter 13 verse 43. Yung mga anak ng kaharian ay magliliwanag kagaya po sa liwanag ng araw. Kaya ang Pilipinas po mga kapatid, ito po, nung sinabi po natin yung ating tinalakay po nung nakaraang Friday, balikan ko lang konti mga kapatid. Kaya nga sinabi niya dito, tindog, sidla, kay ang imong kahayag miabot na, ug ang himaya ni Jehova misubang na sa ibabaw nimo. Pilipinas, tindog, barog, kay hapit na musubang ang himaya ni Jehova dinhi sa Pilipinas. Yan po mga kapatid, kay aniya karon ang kangit-ngit mutabon sa yuta, ug ang mga mabaga nga kangit-ngitan mutabon sa mga katawan, apan si Jehova mosidlak sa ibabaw nimo. Pilipinas, himaya si Jehova sa 2022. Dahil dito po siya mga kapatid luwalhatiin, hindi na siya niluwalhati doon sa Israel. Dito po siya luwalhatiin sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Himayaon nato ang pangalan sa Diyos sa Pilipinas. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. Not the political will. God's will na po tayo mga kapatid. Not people's choice. God's choice na po tayo here in the Philippines. Dahil ang Pilipinas ay magliliwanag. Ang pagbabalik po ng anak ng tao mula silanganan papuntang kanluran. Ang Pilipinas po, nasa malayong silanganan po tayo. Kaya dito magniningning ang liwanag ng Diyos.
Dito magniningning, mga kapatid. Dito natin luwalhatiin ang Diyos sa bansang Pilipinas. Once na itong divine government, by 2022, ma-implement na po siya. Buong bansa, buong mundo, pupunta po yan sa Pilipinas. Sabi niya, ug ang mga nasod, muduol sa imong kahayag, o ang mga hari, muduol sa kasulaw, sa imong pagsubang. Malapit na po, mga kapatid. Musubang ang adlaw. Okay? Yung nakikita po natin ngayon, yung bright morning star. Okay? Yung kabugason. Kadlawon, makita ni mo na siya. Yung bright morning star. After sa kadlawon, musubang ang bukang liwayway. Kaya, Pilipinas 2022, magkakaroon na po ng liwanag. Liwanag sa kadiliman. Dahil yung nagdidilim po sa buong Pilipinas, itong problema ngayon, itong pandemic ngayon, itong kamatayan ngayon, ito po yung nagpapadilim sa lahat po ng mga Pilipino sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Pero pagdating po ng 2022, mawawala po yan, mawawala na po yung kadiliman na yan, dahil yung liwanag ni Jehovah ay sisikat na po dito sa Pilipinas. Yan po, mga kapatid, yung sinabi niya, Isaiah chapter 60, tindog, sidlak, kayang imong kahayag niabot na. Kaya 2022, mo na po na ang matagal ng gihintay po ng mga Pilipino. Kaya out of 97, I think 97 po, na tumakbo ng pagkapangulo, nag-file po ng kanilang candidacy. 97. Okay? 9 plus 7 equals 16. Sa kabala po, 9 plus 7, 16. Si Presidente Duterte po, mga kapatid, he is the 16th president from Aguinaldo hanggang po sa kanya. He is the 16th president. 1 plus 6, 7. Itong 7, ito yung mga kapatid ni David na nakahilera sa harapan po ni Samuel. Sinabi ng Diyos kay Samuel, puntahan mo yun. Dahil ang Diyos, nadismaya, na-disappointed ang Diyos kay Haring Saul. Pati si Samuel, nadismaya po kay Haring Saul. Kaya si Saul po, si Samuel po, mga kapatid, nadismaya kay Haring Saul. Kaya si Propeta Samuel, nagmourn, nagbangutan, nasubo. Kaya sinabihan po ng Diyos si Propeta Samuel. Gool-gool man kadiya Samuel. No? Sa may ginamukmuk di mo diha. Gool-gool man kadiya Samuel. Tindog-tindog. Adto atong balay ni Isay. Kay isa sa iyang mga anak, himuon kong hari, puli ni Saul. Adto dayon si Samuel. Gipatawag ni Samuel si Isay. Okay? Pag human nila ritual, pag human niya halad dito sa templo, gipatawag niya si Isay. Isay, asa man yung mga anak? Gitawag po ni Isay ang mga anak, ang nakahilera po, gikan sa magbulang, pangalawa, pangatlo, pangapat, pang-anim, pang-lima, pang-anim, hanggang pang-pito. Okay. Itong panganay, general ito ni Saul. Itong pangalawa din, mga kernel, mga sundalo ito ni Saul. Mga kilala na po ito sa gobyerno ni Saul. Itong mga kapatid ni David, mga kilala na po ito sa community po, mga kapatid. Na matagal na sila nag-serve kay Saul, itong mga kapatid ni David. Nang sinabi po ni Samuel, ito na siguro, okay? Basahin nga natin. Ito na siguro yung pinili ng Diyos. Okay? Ito na yung pinili ng Diyos na hari na papalit kay Saul. Sinabi ni Samuel, heto na yung hari ng Diyos. Papahira na sana niya ng langis. Sinabi po ng Diyos, Samuel! Ayaw. Stop! No? Samuel, stop! Ayaw. No? Parang ganun ba? Iyan ang tang bubuan og lana. Ingon ng Diyos, Samuel, stop! Ayaw. Dili na mao ang akong gipili. Ayaw tan-awa yang kataas. Ayaw tan-awa yang kabright. Ayaw tan-awa kung pila iyang degree, pila yang kurso. Ayaw tan-awa pila ka bilyon iyang kwarta. Samuel, ayaw tan-awa ang iyang pamarog.
Kung daghan ba siyang asawa, kung walay asawa, kung daghan ba siyang pamilya, ayaw tanawa. Kay ang tao nagtanaw sa outside nga pagtanaw, panlabas. Pero gisalikway ko siya matod pa sa Dios. Dahil ako'y tumitingin sa puso. Okay. Kung titingnan mo, sige, number 2. Pangalawa, wala pa mampod. Wala pa mampoy kining instruction. Pangatlo, wala pa instruction. Pang-4, wala pa instruction. Pang-5, wala pa rin. Pang-6, nasa harapan ni Samuel. Wala pa rin instruction. Pang-7, okay. Pang-7, wala pa rin instruction. Nabubuhusan niya ng langis. Teka, sabi ni Samuel, masa man eh, kining 7 manoy san si candidate ni sila tanan? Ingon si Samuel, asa magitinud-an ni Samuel? Asa may tinud-an ni Ginoo? Ingon ka nga, sabi mo, Panginoon, isa sa mga anak ni Isay ay pipiliing hari. Baka manoy san ito sila lahat. Sabi niya, teka, Isay, wala ka na bang ibang anak? Sabi ni Isay, mayroon pa akong isang anak. Yung bunso, nandoon sa mga tupa. No? Nandoon sa mga tupa, mayroon pang bunso, nandoon pa sa mga tupa. Sabi ni Samuel, tawagin mo, ipakuha mo, hindi tayo uupo hanggat hindi makarating. Dahil itong nasa harapan ni Samuel, itong mga 7 kapatid ni David, nasa harapan po ni Daniel, mga nuisance candidate po yan. Hindi pinili ng Diyos. Kaya sinabi ni Samuel, tawagin mo, hindi tayo uupo hanggat hindi dumating si David na iyong bunso. 2022, itong mga nagpapili ngayon, hindi yan sila upo hanggat hindi mapahiran ng langis si Haring David na pinili ng Diyos. Mga kapatid, wala dyan sa nakahilira ngayon yung pinili ng Diyos na magiging leader by 2022. Wala dyan sa number 1 hanggang 97 ang pinili ng Diyos dahil ang pinili ng Diyos naka-reserve, mga kapatid, hindi na idadaan sa community dahil ang Diyos na mismo yung pumili sa Kanya. Hindi tao yung pumili, hindi politiko yung pumili, hindi partido yung pumili, hindi community yung pumili. Ang Diyos ang pumili sa Kanya. Yan po, mga kapatid, yung malaking pagbabago sa bansang Pilipinas by 2022. Yan ang pinakamalaking pagbabago. Magiging kagilagilalas po yan sa mga mata ng buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Yan po, mga kapatid. Hindi si David hindi kilala ng madla. Hindi kilala ng hari. Hindi kilala po ng mga senador. Hindi kilala ng mga congressman. Hindi kilala ng mga mayors. Hindi kilala ng mga governors. Hindi kilala ng gabinete. Maging ang Pangulo, hindi niya kilala kung sino yung naka-reserve. Tanging Diyos lang yung nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakakilala sa Kanya at ipapahayag niya ng Diyos sa tamang panahon, sa takdang panahon, sa Kanyang kapanahunan. Yan po yung sinasabi niya. To anoint the Holy of Holies. Yan po, mga kapatid. The only one, the chosen one, the anointed one, the only begotten Son of the living God na manghahari dito sa bansang Pilipinas. Hindi appointed son, anointed son ang maghahari. Mga kapatid, hindi appointed son, anointed son yung maghahari sa bansang Pilipinas. Anointed son, the only begotten son. Kaya sinabi po ng Diyos kay Samuel, basahin natin. Baka sabihin na lang si pastor, si Gilag Yaw-Yaw, ang nagabasag Biblia. Tingnan natin kung manoisans ba itong mga kapatid mga kapatid ni Samuel, ni David. Sabi niya, verse 6, sabi niya, at nangyari, nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap na niya. Ngunit, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang kanyang taas o ang kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao.
Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tingnan mo ngayon, maraming mga leaders ngayon, mga kapatid. Maraming mga leaders po ngayon, mga kapatid. Tumitingin. Yung mga tao, tinitingnan nila, kinsa man ninyo? Kinsa may atong pilion karon? Kitinandaghana. Kini si General. 5-star General, 4-star General, 7-star General. Or kining ordinaryo, kining abogado, kining mga inhinyero, mga engineers, or kining mga maestro. Maraming pagpipilian. Yung tinitingnan, unang-una, may capacity ba ito? Irang yung Pilipinas. Okay? Kaya yung tinitingnan po ng mga tao ngayon, sabi nila, edukasyon, ikini, pilar may grado ani. Kining isa, taas o grado, pero kurakot man po. Kaya nga sinabi nila, kung ang edukasyon, ang susi ng kaunlaran, bakit yung mga malalaking grado yung magdanakaw sa ating kaban ng bayan? Kung edukasyon, yung susi ng kaunlaran, tingnan po natin, halos lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan, dubli-dubli pa ang kurso. Dubli-dubli pa ang degree. Okay? Masters, daghan masters. Kaya, grabe ni mga masteral, daghang mga degree. Bata lang gani nga nangawat og tinapay pagkaon na priso. Pero kini mga naka-Amerikana, nakakurbata, nakaniktay, nakabarong, bilyon na ang gikawat kapag yun na priso. Only in the Philippines. Kaya mga kapatid, yung buong sambayan ng Pilipinas, mayroong hinanakit. Mayroong hinanakit. Ang bansang Pilipinas nagtuaw na karon sa Diyos. Kagaya po sa panahon ng mga anak ng Diyos doon sa Egypt. Sa dihang sila gisakit sa mga Ehipto, nagtuaw sila sa Diyos at naririnig na po ng Diyos yung yung daing ng kanyang mga anak. Kaya pinadala niya si Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, kunin mo yung aking mga anak doon sa Ehipto at palalayain mo sila. Dalhin mo sila doon sa lupa, sa pangakong lupa na aking ipinapangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Pilipinas, naririnig na po ng Diyos ang daing ng mga Pilipino ngayon. Naririnig na po yan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay magpapadala ng kanyang totoong hari upang magbigay sa atin ng totoong kaligtasan at kalayaan. Mga kapatid, buong Pilipinas, maniwala kayo't sa hindi. Pero mas mabuti kung maniwala kayo. Pero wala akong magawa kung hindi kayo maniniwala. Mababawasan po ang population ng Pilipinas. Yan po mga kapatid. Mababawasan ang population ng Pilipinas. Kaya nga sinabi ni Jesus, sinabi ni Juan 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Nandito naman tayo ngayon, Filipinas version. For God so loved the Philippines that He gives His only bugtong na anak, the only Son, the chosen one, the anointed one, the big one, upang magbibigay po ng kapayapaan, kaligtasan sa lahat po ng maniniwala sa ngalan ng divine government of the Philippines. Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kasama po ni Kristo, maghahari po kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito po sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, ito na po. Okay, sige, kain lang kayo. Kain kayo, inom kape. Hayaan nyo lang ako dito. Kaya, yun po mga kapatid, hindi tayo galit. Hindi tayo galit, no? Nilalakasan ko lang po yung aking boses. Pwede ko namang sabihin, mga kapatid, ito yung plano ng Diyos. No? By 2022, mag-divine government na po tayo. No? Pwede kong dahanan, pwede kong dahan-dahanan yung aking boses. Pwede ko sabihin,
Mga kapatid, 2022, walang mangyayaring eleksyon. Dahil ang Diyos mayroon na po siyang napili, mga kapatid. Ganahan mo maminaw? baka kung sa radyo pa to, wala na, nag-boss na po na, giliso naglang istasyon. Unsa man si pastor, imbis hapon, tingkatulog, makatulog na mahinuunta ni. Kaya mga kapatid, Pilipinas, malapit na pong sisikat ang bagong umaga sa iyong bansa, sa iyong buhay, Pilipinas. Dahil ang Pilipinas po, mga kapatid, magbabangon ito. Dahil ito po yung reyna ng katimugan na babangon upang maghatol sa lahat po ng mga bansa na umaalipin po sa kanya since time immemorial. Lalong-lalo na po sa mga namamahala po sa ating bansa. Winawaldas na po yung kayamanan ng Pilipinas eh. Marami na nag-aangkin, nagsilabasan ngayon. Sila daw, si Wonder Boy, spiritual Wonder Boy, white spiritual boy. Nag-angkin itong isa, ito namang isa, umangkin. Yung doon, umangkin din. No? Pati tayo, napagkamalan ng Wonder Boy. Buti nila, kasama-kasama natin si Pastor Boy. Nandito po si Pastor Boy sa play. Mga kapatid, kaya nga yung sinasabi ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig para po sa kapatawaran ng kasalanan. Pero yung sumunod sa akin, yung nakasunod sa akin, kahit pagyuko, kahit pagtanggal sa liston sa iyang sandalyas, dili si Juan makaato. Kay mas makapangyarihan pa siya kay Juan. Si Juan po nag-prepare ng daan. Hindi rin natin sinabi na tayo si Juan. Si Juan yun. Okay? Yung ginagawa po natin, nag-prepare po tayo ng daan para po sa paghari po ng anak ng Diyos. Tayo po yung nag-prepare ng reception. Dahil yung anak ng Diyos, yun po yung groom. Itong Pilipinas, ang bride. Kaya tayo ngayon, mga pastors, mga leaders, mga divine government advocates, tayo po ngayon ang nag-prepare ng reception. Upang yung pamanhonon, yung bride, pagdating po niya, igo na lang siyang mukaon. Dili na nato pabughaon og kahoy. Okay? Dili na nato palungagon, dili na nato pakabon, dili na nato paihawon sa ihawon dia. No? Igo na lang siya mulingkod. Itong 2022. Si Kristo po maghahari sa loob ng 1,000 taon. Dito po sa mundo, dito po sa libutan, at dito po yan sa Pilipinas mag-uumpisa. Ang Pilipinas ang kanyang turno, kaya dito po siya uupo sa Pilipinas. Kaya tayong mga Filipino ang naghahanda sa kanyang uupuan. Yung sistema ng gobyerno. Kaya si Kristo kapag siya ay makikilala na po sa Pilipinas, hindi siya magtatayo ng simbahan, hindi siya magtatayo ng katedral, hindi siya magtatayo ng kahit sinong religious organization dyan. Hindi niya yan itatayo. Bakit? Dahil kung magtatayo siya ng isang religious groups, itong existing na religious groups, hindi yan yuyuko sa kanya. Kahit siya na po yung Kristo, hindi yan maniniwala sa kanya. Kahit sabihin po ni Kristo, Pastor Elmer, ako naman si Kristo, imong gihulat. No? Ako naman kananyong giampuan, 2,000 years ago, ako naman Okay? Anong gawin ng pastor? Mga kapatid, magbantay ta kay mudaghan mo tungha. Maangkon. Magdala siyang ngalan. Pero yung totoo siya na yun, pero nabasahan pa rin sa Biblia. Ang resulta, malabayan gihapon sa bato. Okay? Malabayan gihapon sa bato. Kay hunahuna nila, dito mo agi. Kay siya ni Kayab, ay lang na, dito po mo agi manaog. Kay mo may guna na, karon kay ni kalit lang buto sa imong simbahan, wala man kakakita na naog siya. Isang pastor, ako naman So, kung magtayo siya ng malaking simbahan, itong kongregasyon na to, hindi talaga yan papasok dyan. Kahit siya na yung totoo. Sa kanyang pagbalik, sa kanyang pagpahayag ngayon, hindi siya dadaan sa malaking kongregasyon. Hindi siya dadaan sa katedral.
Hindi siya dadaan sa kumbinto, hindi siya dadaan sa templo, hindi siya dadaan kung saan. Dadaan siya sa gobyerno. Kung saan gobyerno ang Pilipinas, doon siya upo para ang lahat po ng relihiyon, lahat po ng mga groups, religious groups, yuyuko sa kanyang pamahalaan. Yan po yung kanyang paghahari. Okay? Yan po yung kanyang paghahari. Maraming umangkin na sila yung Kristo, pero tingnan mo yung ginagawa. Hindi naman gobyerno. Kung mayroon silang gobyerno, sa kanila lang po. Sa kanilang grupo lang. Pero itong tayo na hindi kasali po sa kanila, hindi kasapi, hindi po tayo, hindi natin ma-avail yung sinasabi nilang divine government. Pero tayo po, buong Pilipinas, divine government of the Philippines, yung divino gobyerno ng Diyos. Hindi po yan i-implement dito sa Davao. Hindi po yan i-implement doon sa ng palasyo diha. I-implement po yan dyan sa Malacanang. Papalit po yan kay PRRD by 2022. Papalit po sa kanya. Sa ayaw at sa gusto po ni PRRD, ni President Rodrigo Roa Duterte, sa ayaw at sa gusto niya, mananaog siya sa Malacanang 2022 dahil yung kontrata nila ng Diyos from 2016 hanggang 2022, diyan po siya pinahiran ng langis ng Diyos upang uupo sa loob ng 6 na taon. Kaya 2022, bababa siya dyan dahil papalit po yung another pangulo na manggagaling sa Mindanao. Leon po ng Mindanao, hindi anak ng Agila. Hindi Agila, hindi lumad. Wala dyan sa pangalan niya sa harapan ni Samuel. Dahil itong mga kapatid ni Samuel, itong 7, na-declare po niyang nuisance. Okay? Sinabi niya dito, ngunit, sabi, 8, nang magkagayoy, tinawag ni Isay si Abinadab at pinaraan niya sa harap ni Samuel at kaniyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy, pinaraan ni Isay si Sama at kaniyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kaniyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. 7 mga anak ni Isay pinaraan sa harapan po ni Samuel. 7. Okay? 97. 9 plus 6. 9 plus 7. 16. 1 plus 6. 7. 7 po yan. Okay? 7 po. 7 mga anak ni Isay pinaraan sa harapan ni Samuel. Sabi ng Diyos, kahit ito silang lahat, hindi pinili ng Diyos. Dahil kung hindi sila pinili, nuisance po sila sa harapan ni Samuel. 7 po yung nagpapili ngayon sa Pilipinas. Out of 97. Combine po yan. Yung whole number po nila yung 97 na yan. 7 po. Yan po yung mga 7 mga anak ni Isay na dumaan po sa harapan ni Samuel. Wala dyan, sa nakahilera dyan. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata na aspirant ng pagkapangulo, wala dyan ang pinili ng Diyos. Naka-reserve pa. Naka-reserve. Dahil yung kanyang programa, plataforma, kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng politiko. Hindi kaharian ng buaya ang Pilipinas. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, Pilipinas, ito na po yung totoong pag-asa natin. Our divine hope, divine government of the Philippines. The real change is coming for our motherland and people. Our divine hope, divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Sinabi nila, Pastor, bakit divine government of the Philippines lang? Dapat divine of God, divine government of God dahil buong mundo. Totoo po yan. Buong mundo, kaharian po ng Diyos. Kagaya po yan sa isang bahay. Yung ikaw na may-ari ng bahay, mayroon kang maraming kwarto. Okay? Mayroon kang 12 kwarto sa buong bahay mo. Pero ikaw na may-ari, ikaw, kung tutuusin, yung buong bahay na yan, sa iyo yan, yung buong kwarto na yan, pero sa lahat po ng 12 rooms, isa lang dyan, yung iyong rooms.
Dahil yung iba dyan, yung 11 rooms niya, yung anak, katulong, anong mga bisita. Pero yung isa dyan, isa lang po yung rooms nyo. Pero yung buong bahay, sa iyo po yan. Ibig kong sabihin, buong sanlibutan, langit at lupa, pagmamay-ari po ito ng Diyos. Pero kanyang trono, mag-uumpisa dito sa bansang Pilipinas, papunta po sa buong mundo. Dito po mag-uumpisa. Dito siya uupo, mga kapatid. Kagaya po ng ating mahal na Pangulo ngayon. Buong Pilipinas, sakop po niya. 17 regions, sakop po niya. Pero doon po yung kanyang trono sa Malacanang. Ganon po yung mangyayari sa Pilipinas. Buong mundo, kaharian ito ng Diyos. Pero dito sa Pilipinas po siya makikilala. Dito manggagaling ang kanyang salita. Dito manggagaling ang kanyang desisyon. Dito manggagaling po ang kanyang mga pinili upang ipadala po doon sa iba't ibang bansa. Natatawagin po mga manulunda. Yan po yung mga ambassadors of Christ. Pilipinas, magiging totoo tayong ambassadors of Christ for the divine government of the Philippines. Hindi po yung ambassador na pinadala ka ng iyong kongregasyon, pinadala ka ng hindi po. We are the true ambassadors of Christ sa dihang ang dibino gobyerno ng Diyos maipalaganap na po dito sa Pilipinas. Maipatupad na po dito sa Pilipinas. Yun po mga kapatid, pinakamalaking calling po ng mga pastors. Tapos na po yung turno ng mga Sanhedrin, turno ng mga Parisiyo, turno ng mga Saduceus, and even high priest and escriba. Tapos na po, ito sana itong 5. Yung builders po ng divine government doon sa Israel. Kaya lang, itinakwil po nila si Jesus. Kaya pinalitan po sila ng apostolis. Pinalitan po ng propita. Pinalitan po ng evangelist, pastors, and teachers. Ito na po, itong 5. Ang builders of the divine government of the Philippines. Yan po mga kapatid. Hindi sinabi dito, Santo Papa. Hindi sinabi ditong kardinal. Hindi sinabi ditong obispo. Ang sinabi, apostoles, propita, evangelist, pastors, and teachers. We are the builders of the divine government of God in the Philippines. Not the mayor, not the congressman, not the governor, even senador, even the gabinete. Hindi sila yung builders ng divine government of the Philippines. Tayong mga anak ng Diyos, tayong nakakaalam sa programa ng Diyos dahil itong Biblia ang magiging batas ng Diyos dito sa Pilipinas. Magiging batas ito. Magiging saligang batas po ito. Itong Biblia sa ating saligang batas sa Pilipinas. Ito po yung letter of instruction. This is the true letter of instruction. Hindi yung letter of instruction na ginawa ni Presidente Marcos. Katiting lang po yun. Pero ito po yung totoong letter of instruction. And even spiritual instruction. Nandito yung kapayapaan. Nandito po yung kasaganaan. Nandito po yung healing. Nandito po yung prosperity. Kaya nga maraming mga religious leaders gumamit ng Biblia, yumaman, nagiging bilyonaryo dahil nandito rin yung prosperity, mga kapatid. Daming gumamit ng Biblia, nagiging bilyonaryo, dubli-dubli pa yung mga sasakyan dahil nandito rin yung prosperity. Nandito, mga kapatid. Nandito yung totoong letter of instruction. Nandito po, mga kapatid. Kaya baka tanungin nila tayo, Pastor, kung sabi mo yung Biblia, nandito yung prosperity, bakit kayo dyan sa DGP? Puro man mo pobre. baka may mag-resback ng tanong ba? No? Bakit kayo dyan, Pastor, sa divine government, puro kayo pobre? Okay? Puro kayo kabos, walang dato dyan. No? Kahit pared gani, nagkaraban kayo, tricycle na lang gani. Kahit nag-prayer walk, naglalakad. Susunod, yung prayer karaban natin, hindi na tricycle. Mag-level up naman tayo konti, kahit multicab. Hindi po, kagaya po doon sa mga nagkaraban po ng mga politiko. Mga high-end po, high-ace, o anong pagklase mga sasakyan po nila dyan, pati limousine. Okay? Wag lang yung limousine na may kortina sa loob. Wag lang yun kasi
Hindi yun pwede sa karaban kasi mabagal yun. Ibang biyahe yun. Okay? So, ganun po, mga kapatid. Sinambay po natin dyan lagi, pobre, ginamit nyo yung Biblia. Yung mga kapatid, blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Pinubre pata sa Ginoo karon. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo mabagabag, mga kapatid. Tayo mga pobre na makabus. No, hindi ta dapat matakot na tayo yung mga dukha na mapobre. Ay pobre naman tadaan. Pero itong mga mayayaman, yung kanilang kinatatakutan na sila'y magiging pulubi. Dahil sinabi po ng Biblia, mas mabuti pa, mas masaya, mas madali pa sa isang kamilyo ang papasok sa mata ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Pilipinas ang kaharian ng langit. Kaya blessed are the poor, blessed are the kabus, blessed are the lumad, for ours is the kingdom of heaven. Our divine King is coming for 2022. Yan po mga kapatid, yung sikrito. Bakit tayo ngayon dinudukha? Dahil tayo yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos. Kapag tayo yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos, yung ating leader, hindi na pangulo, hindi na presidente. Hari na po ng Diyos. Dahil tayo ay kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng kaharian tayo ng Diyos, yung ating leader, anak ng demonyo. Tayong Pilipinas, mga anak ng Diyos. Kaya kinakailangan yung ating leader, a man after God's own heart. Hindi yung leader na yung personal interest lang po yung hinahangad. Piliin po natin, hilingin po natin yung leader na yung kanyang ipapatupad, hindi personal interest, kung hindi interest ng Diyos dito sa Pilipinas. Yan po yung matagal na nating hinihintay. Okay? Kaya, hindi sa pangalan, wala sa pangalan ng politiko ang kaligtasan ng bansa. Wala sa pangalan ng politiko ang kaligtasan ng bansa, ang kapayapaan ng bansa. Wala sa pangalan ng politiko, nasa pangalan ng Diyos na dapat natong himayaon sa Pilipinas. Ang Diyos ang ating pag-asa, hindi si politiko, hindi si partido. Ang Diyos ang kanyang kalooban na matutupad na dito sa bansang Pilipinas. Siya ang ating pag-asa, our divine hope, mga kapatid, in the name of the divine government of the Philippines. Yes. Hindi sa ngalan po ng partido or politiko. Diyos ang ating pag-asa. The big one, the chosen one, the anointed one, the only begotten Son of the living God. Kaya divine government of the Philippines, this is the government of the Father and His Son, the government of Jehovah and His Son, the government of Alpha and Omega, not the government of the father and daughter, not the government of the father and friend, but the government of Alpha and Omega. Si David po yan, dahil ipapadala po siya ng Diyos. Patapos na po yung turno ni Saul. Okay? Patapos na po yung turno ni Saul. Kaya, yung ating mahal na Pangulo, panawagan po natin, huwag kang matakot. Bumaba sa Malacanang by 2022. Kung hindi mo makakaya, hindi mo matatapos itong buhaya dahil ikaw ay agila. Yung agila, hindi makapenetrate, mga kapatid, sa ground. Yung buhaya na sa ground. Kung hindi mo matatapos itong corruption, droga, mga problema sa Pilipinas, huwag kang matakot. Dahil yung kasunod mo, Leon, siya po yung tatapos ng kahirapan. Huwag kang matakot, umalis sa Malacanang. Hindi mo yan kalaban, yung papalit sa iyo. Kasama mo yan. Dahil dalawa lang po kayo. Ang pinili ng Diyos mula Mindanao. Dahil dalawa lang po kayo sa lugo ng Malacanang. Leon at Agila. Ikaw yung Agila. Yung kasunod mo, Leon ng Mindanao. Lumad ng Mindanao. Wala nakahilira sa Comelec. Dahil nakareserve na po yan siya sa puso ng Diyos. Kaya huwag kang matakot. Umalis sa Malacanang. Hanapin mo yung DGP upang maintindihan mo yung plano ng Diyos sa bansang Pilipinas.
Hindi na po plano ng politiko. Hindi plano ng politiko yung matutupad sa Pilipinas. Plano ng Diyos ang matutupad. Kaya kayong mga politiko, hanapin nyo yung plano ng Diyos. I-align nyo ang plano nyo sa plano ng Diyos. Baka pagdating ng panahon, pipiliin pa kayo ng Diyos, magiging leader sa inyong mga lugar. Okay? Dahil walang eleksyon. Ikaw na tumakbong gobernador, senador, o congressman, or mayor sa inyong mga lugar, hanapin nyo yung plano ng Diyos. I-align nyo yung plano, yung plataforma nyo, i-align nyo sa plano ng Diyos. Baka pagdating pa ng panahon, i-appoint ka ng hari na magiging leader dyan sa inyong bayan. Pero kapag hindi kayo makabalik sa DGP, maraming mga bituin malalagas. Maraming mga bituin malalagas mula sa kalangitan. Mga honorable po yan, malalagas po yan. Mga halangdon ng mga politiko. Kapag hindi nyo masumpungan yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Dahil ito na po yung katuparan. Dahil ang Pilipinas ay paraiso ng Diyos. Nandito po si Adan, si Eva noon. Ito po yung paraiso ng Diyos. Kaya ito po yung Alpha noon. Tayo naman ang Omega ngayon. Kaya ibabalik po natin kung anong nakaraan, ibabalik po natin ngayon. Yan po mga kapatid. Kaya yung mga nagsasabi dyan, sabi niya, Pastor, saan ba nanggagaling yung authority mo? sa pagpasiwalat po ng divine government. Kagaya po yan sa kay Jesus ba? Tinanong po siya, Panginoon, saan ba galing yung authority mo sa pangangaral ng kaharian ng Diyos? Gibitik si Jesus. Sinabi ni Jesus, okay, sige. Before mo na ako tubagon, tanungin din po kayo. Si Juan Bautista, saan galing yung kanyang authority? Sinabi ng mga tao, kung sabihin natin galing sa mga tao, batoon ta sa mga tao, kaya nito sila nga si Juan Bautista, propeta sa Diyos. Kung muingon tanggikan sa Diyos, ang authority ni Juan Bautista, ingnon ta ni Jesus, nga lang waman mumutuon niya. So, wala. No? Ngayon, yung nagtatanong dyan kung saan galing yung authority natin, assignment mo yan, kapatid. I-research mo. Ipasa mo yan bukas. No? Assignment mo yan, yung nagtatanong dyan kung saan galing yung ating authority. Yan po yung assignment mo at hindi yan sa pagyaga-yaga. Gusto ko lang sagutin yung tanong mo. Alam mo kung saan galing. Bakit mo patanungin? Kasi tatlo lang po yung tanong eh. Uri ng tanong. Nagtatanong ka upang i-distract yung tao. Pangalawa, nagtatanong ka dahil gusto mong sukatin yung kanyang kaalaman. Pangatlo, nagtatanong ka dahil wala kang alam. Saan doon yung tanong mo? Saan ka nabilong doon? Nagtatanong ka dahil wala kang alam? Di sagutin kita. Pero kung nagtatanong ka dahil mayroon kang ibang nalalaman na hindi patok sa inyong naririnig, yan po yung assignment mo. Okay? So, magandang hapon no, sa lahat-lahat po dito. Kay Kate Pilo. Bro, magandang hapon. At kay JR Dumaog. Magandang hapon mga Dumaog family. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat no, mga pamilya po ni late Brother Narding Dumaog at natapos na po yung kaniyang nalibing na po siya. So, condolence uli sa mga pamilya. So, sana po wag kayong madiscourage o madismaya. Ito po ay lumadabay lang. Okay? Dapat life must go on. So, nasa unahan ang kaligtasan. Nasa finishing line po yung crown. Wala po sa gitna. Wala po sa starting point. Kaya sa lahat po ng mga Dumaog family na nag-uol, maniwala po kayo, nandito po yung divine government of the Philippines. So, maraming salamat po in behalf po sa family, sa DGP family, maraming salamat kay Brother Leonardo Dumaog dahil siya po yung malaki po yung itulong po niya. 14 years po naming pagsasama, nagiging board of director po siya sa Real Witness, but maraming salamat. Asahan niyo po sa mga pamilya. Okay? Nandito po palagi yung Divino Gobyerno. Mga Kabuberde family, magandang hapon po sa lahat. Diyan po sa Island Garden City of Samal, magandang hapon po sa ating mga listeners dyan, sa mga viewers. God bless po sa inyong lahat. Mga grupo po ng Mungkadista, Resista, magandang hapon po sa inyong lahat.
Kay Brother Philip Salvador, magandang hapon. At kay Madam Raquel Caboverde, magandang hapon. Kay Marlon Ancheta, bro, magandang hapon. At kay Jose Arnie Juanitis sa Asyakor, magandang hapon, bro. At kay Brother Jonathan Lagroma Kalunsag, kay Dato Ruben Auxilio, magandang hapon, bro. At kay Ma'am Edna Tampus, magandang hapon, madam. At kay Jem Olbinario Gesto, magandang hapon. At kay Brother Mike Rodriguez, kay Ma'am Florita Piñaranda Tenyo, magandang hapon po. At kay Brother Benny Saclute, dyan po sa Timonan, Quezon Province, bro, magandang hapon. Maraming salamat. Asahan po natin, ito na po yung matagal na nating hinihintay. Konting panahon na lang po. Okay? Yung hinihintay natin, yung ating mga aspirant po, 97 po yan. I-round off mo yan in one digit number, that is 7. From October ng filing of COC nila, October 1 hanggang October 8. Yung filing of COC from October 1 to October 8. Pero yung election, May 9. Ilang buwan pa yan? Okay? Bilangin nga natin. May 9. November. December. January, February, March, April, May. 7 buwan. Okay? 7 mga anak ni Isay sa harapan ni Samuel, naghihintay ng 7 buwan kung sinong mananalo dyan. 7 is complete sacrifice. Kaya, ingat-ingat po dahil marami pong malalagas. This is the Lord's doing. Sakripisyo po. Complete sacrifice. Yung number 7. Kaya, kung makasurvive ka dyan, number 8, that is success, mga kapatid. Kaya si David, pang-8 siyang anak ni Isay. Hindi sa 7 yung pinili. Yung pang-8. Dahil yung pang-8, yan po yung numero ng Diyos. That is the infinite number. Walang umpisa, walang katapusan po yan. Yan po yung anak ng Diyos. Alpha and Omega. Pero yung Espiritu, walang umpisa. Walang ending. There is no beginning po yung Espiritu at wala din yung katapusan. Kaya ang Diyos na sinasabi po nila na maghahari, papasok po yan sa katawan ng tao na magiging hari po sa Pilipinas. Kaya nga sinabi ni Jesus, yung aking sinasalita sa inyo, hindi galing sa akin, kundi galing sa aking Ama na nandito sa akin. Yan po yung sinabi ni Jesus. Hindi ko sinabing ako, ha. Inuro ko lang yung sarili ko, pero hindi ako. Baka isipin nyo si Pastor Inang. Yung sinabi ni Jesus, itong aking sinasalita, hindi ito sa akin. Galing ito sa aking Ama na nandito sa akin. Yung hari po natin by 2022, simpleng anak ng tao, pero yung kanyang espiritu ng Diyos, upang ipatupad yung kalooban ng Diyos sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, kaya sinabi po ni Isaiah, chapter 61, ito po mga kapatid yung sinasabi niya dito. Ang Espiritu ni Jehovah nga Ginoo aniya sa ibabaw kanako tungod kay ginihugan ako ni Jehovah aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maagkop ako gipaanhin niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok o kasing-kasing aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag o sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga mga ginapos. Ito po yung sitwasyon ng bansang Pilipinas ngayon. Maraming ginapos. Ginapos sa kasalanan. Ginapos sa kadiliman, mga kapatid. Gidaog-daog ng mga kabos ng mga Pilipino. Maunang nabilanggo. Daghan mga Pilipinong nabilanggo. Gawas nun tuod pero nabilanggo sa sala. Nabilanggo sa problema, nabilanggo sa sakit. Kaya ang sugo ng Diyos ay darating na. Magbibigay ng kalayaan. Basahin natin sa Tagalog dahil Bisaya po yun. Dahil maraming hindi po makaintindi ng Tagalog. Kaya lang, kung nung nagtaka ako noon, nandoon ako sa Manila, 2010.
Maliliit na mga bata, pastor, sa Manila. Ang galing magtagalog. 3 years old, ang gagaling magtagalog yung mga bata doon. Sa Manila. Oh. Sa Amerika. Sa Amerika, magaling. 3 years old, magaling na mag-English. Grabe. Ngayon ko lang naintindihan pala na sa Manila pala, Tagalog yung kanilang salita doon. Basahin natin. Isaiah chapter 61. Ito po, mga kapatid. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Yan po, mga kapatid. Okay? Yan po. Mapausanon lang ang makapanunod sa yuta. Unya, imon silang sunugo ning yuta. Piting luuya sa mga mapayinobsanon. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Tapos sabihin nilang susunugin itong lupa. Balik tayo sa science. Lahat ng mga bagay susunugin mo, papunta doon sa abo. Pero itong lupa, susunugin mo, kung mahimo ba siyang abo. No? Wala. Magpabilin siyang yuta. Kung doon ay yuta nga sunugon, kining tao nga gikan sa yuta, pag sunugon nimo siya, mahimo siyang abo. Tingnan niyo yung mga anak niyo diyang nakrimit. Di ba? Na abo. Mo na yuta nga sunugon, kanang tao nga mubalik sa yuta. Pero itong lupa, mga kapatid, ito po ay mana ng mga maamo sa kanilang puso. Blessed are the meek, for there is the kingdom, for they will inherit the earth. Kaya ito po yung sinabi niya. At ang Panginoon, at ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kaya peoples of the Philippines, ang lahat ng mga maamo na mga puso, darating na po yung ating hari. Pero itong mga mapagmataas na puso, no? Lalo na may pusong bato, ibabagsak ka ng Diyos. No? Yung role ng Biblia, be humble yourselves and the Lord will lift you up. Kung ikaw ay magpakumbaba, itataas ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay nasa taas na, papaano ka ipatataas ng Diyos? Ibabagsak ka ng Diyos. Kaya mapalad po yung maamo dahil tayo po yung magmamana ng lupang ito. Tayo po yung magmamana itong lupang sinilangan po natin. Mindanao is the land of promise. Nandito po yung promise ng Diyos. Kaya mapalad yung lumad. No? Kanang mga lumad nga matinud-anon yung ayaw ibigay yung kanilang ancestral domain. No? Yung mga yutang kabilin, mapalad yung mga lumad na nakikipag-away upang ipaglaban yung kanilang ancestral domain. Pero yun po yung mga totoong leader. Kaya lang minsan yung government magpadala ng leader doon. Instead na tribal leader, nagiging tribal dealer. Okay? Instead na tribal leader, magiging leader po ng tribo upang lahat ng programa sa gobyerno madala po doon. Ang nangyari, itong si tribal leader, nakipag-deal po sa mga mayayaman upang nagiging tribal dealer po ng mga tribo. Kaya yung yutang kabilin, wa na yung mga nahibilin. Okay? Yan po, mga kapatid. Yung hinanakit po ng ating mga lumad. Ito po yung hinanakit po ng ating tribo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon po tayong more or less 110 tribes, mga kapatid. Kaya itong divino gobyerno ng Diyos, ito po yung ating pag-asa, mga tribo, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil yung ating leader, lumad, leader under moral and discipline. Manggagaling po sa Mindanao. Siya po yung magbibigay ng pangako ng Diyos. Siya po yung tutupad ng pangako ng Diyos para po sa kanyang mga anak. Kaya blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Kaya lang, kahit ikaw ay poor, hindi po yan garantiya na ikaw ay poor, makapasok ka na sa kaharian ng langit. Isang kriteria, blessed are the pure in heart, for they will see God.
Kung kahit ikaw ay pobre, kung di po pure imong kasing-kasing, di gyapon ka kakita sa Dios. Kaya nga palaging sinasabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God, dahil hinahanap ng Diyos yung putli o kasing-kasing, dahil yan po yung mga taong kanyang paghaharian dito po sa kanyang sariling bayan. Hindi na Israel. Pilipinas na po yan. Kaya yung Espiritu ng Diyos papasok sa kanyang pinili sa anak ng tao na magiging hari sa Pilipinas. Ito po, sinabi niya. Tapusin natin. Upang ipangaral ang mga mabubuting balita sa mga maamo, kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. No? Mga daming hinanakit ba? Isorbing natin ngayon. Itong mga Pilipino ngayon, wala bang hinanakit sa ating government? No? Itong mga nag-advokasya ng isang politiko na patakbuhin, pagkatapos hindi pala. Wala bang hinanakit sa puso? Maraming kumbaga, gibugatan. Broken-hearted, mga kapatid. Gawa sa broken-hearted tungod kay wala na-meet ang ilahang gipangandoy. Marami pa rin broken-hearted dahil gibulagan sa uyab, gibulagan sa asawa, gibulagan sa bana. Okay? Kaya, wag kang maproblema kung ikaw ay biyuda na. Wag kang maproblema kung ikaw ay ginikanan dahil sa gobyerno ng Diyos. At imanon ka sa Diyos. Okay? Ay, tumatawa. Yung mga walang asawa dyan, bigyan natin ng asawa. Hingi tayo ng asawa ng hari. Sabihin natin, mahal na hari, bigyan mong asawa, ito si Kuan. Sabihin na naman ng hari, sige, pili ka dyan. Saan dyan? Si number 1? Si Ana? Si Fe? O si Pa? Si Lorna. Si Lorna. Si Lorna, si Fe, si... So, ganun po mga kapatid. Kaya kung anong mang sitwasyon, kalagayan natin ngayon buong Pilipinas, wag po tayong mabalaka. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in DGP. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in DGP. Dahil DGP is Diyos, God, and Panginoon. That is DGP. Divine Government of the Philippines. Nandyan po yung promise ng Diyos. Kaya nga, the shepherd, no? Ang magnanakaw, pinadala to kill, to steal, and to destroy. Ito ngayon, coronavirus, ito po yung magnanakaw ngayon na pinadala. To kill, to destroy, and to steal. Ninakawan tayo ng mga hari-harian. Pinatay yung ating mga kamag-anak na hindi naman lang masilayan dahil pag naputulan ng hininga doon sa ospital, pagbalik doon sa bahay, nasa garapon na. Okay? Nahimong powder na. Tapos, yan po yung pinauna. Kaya gani sinabi dyan, ang pag-abot sa anak sa tao, sama sa kawatan. Mo nang naglipan ng aron ang kawatan sa gobyerno. Yung sign ng pag-abot sa anak sa tao, sama sa kawatan. Mo nang nanaghan karon ang kawatan. Mo nang gipadala pod ang kawatan to kill, to steal, and to destroy. But the Son of God will come to give us life. An abundant life, an everlasting life sa kanyang paghahari. Dito po sa kanyang sariling bayan. Pilipinas po yan. Kaya yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas, hindi yung pabago-bago na Pangulo. Hindi yung pabago-bago na leader. Yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Mula sa democratic form of government to theocratic form of government. Mula sa kalooban ng tao, papunta na po tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi palagi natin, Thy kingdom come, Thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Yan po mga kapatid, yung divine government of the Philippines, yung ating ultimate na pag-asa o paglaom din sa Pilipinas. Kaya dito po mga kapatid, magtatapos tayo. Sinabi po niya dito, sabi niya, upang magtanyag
ng kalayaan sa mga bihag. Ito na po, mga kapatid, by 2022. God will execute justice, freedom, liberty, and even righteous leader sa ating mga bayan. Yes. Dahil yan po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Okay? Kalayaan sa mga bihag at magbubukas ng mga bilangguan sa mga nangagbibilanggo, mga kapatid. Yan po yung role ng anak ng tao. Kaya nga walang Jesus Christ na babalik sa Pilipinas. No? Mayroong tumaas yung kanyang tinga. Walang Jesus Christ na babalik sa Pilipinas. Bakit po? Dahil kahit kailan ang Pilipinas hindi iniwan ni Kristo. Tayo ang kanyang paghaharian. Kung mayroong naghihintay na babalikan ni Kristo, yung Israel na kanyang iniwan, pero tayong Pilipinas, hindi niya tayo babalikan, tayo'y kanyang paghaharian. Yan po yung plano ng Diyos sa Pilipinas. Kaya hindi politiko yung masusunod by 2022. Hindi partido. Hindi kumilit. No? Dahil yung totoong matutupad by 2022. Kalooban ng Diyos. So, yan po mga kapatid. The Spirit of the Lord. No? Ania ka nako. Yan po yung sinasabi palagi ni Jesus. Dahil ang imong katauhan, usab, silang tanan, mamahimong matarong sila sa walay katapusan, magapanunod sa yuta, ang sanga sa mga kinutaan, og ang buhat sa akong mga kamot, aron ako pagahimayaon. Ang usa ka jutay mahimo nga usa ka libo, ang usa ka gamay mahimo nga usa ka kusganon nga nasod. Ako si Jehova magapadali niini sa iyang panahon. Ang Diyos ang nagbuot sa tanang panahon. Dili lang uban magbuot-buot. Ang Diyos ang nagbuot sa kanyang panahon. Ito po yung sinabi niya. Pastor Chabit, magandang hapon. No, Madyaw ambong mana. Madyaw hapon. So, ito po yung ating bisita, no? Si Pastor Chabit. Yung pangalan na So, Marcelino, Pastor Marcelino Chabit, isang veteranong pastor, no, dito po sa Davao City. So, maraming salamat, Pastor. Dahil sa matagal na nating kuyog-kuyog sa una, karon na gyud ta nag-abot. Nagkuyog na gyud sa kadalan. Tungod kay daghan man dating daan kasi. No? Maraming daanan. Mayroong 100, 200, 300, 500, hanggang yung iba doon na lang sa dating daan dumaan. Kaya ngayon ang DGP, ito po yung ating tamang daan papunta po sa kanyang kaluwalhatian. Yes. Mga kapatid, ito po yung sinasabi niya. Chapter 60, last verse, mga kapatid. Ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihan kong madali sa kapanahunan. A little one shall become 1,000, and a small one strong nation. I, the Lord, will hasten in His time. Kaya 2022, ito na po yung right time, mga kapatid, na yung paghahari ng Diyos matutupad na dito sa kanyang bayan. Pilipinas po yan. The only Christian nation throughout whole Asia. Pero useless po na tawagin po tayong the only Christian nation sa buong Asia kung di matupad yung kalooban ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Upang magiging Christian nation talaga tayo, ipatupad natin yung kalooban ni Kristo. Kaya, thy kingdom come, thy will be done. So, ito po mga kapatid. Kaya lahat po ng mga leaders ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng leaders po ng DGP, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa lahat po na sa 17 region, tuloy-tuloy po tayo. Huwag manghinayang, huwag manghinaan ng loob. Dahil hindi politiko yung pag-asa natin.
Kung yung ine-expect yung politiko na tatakbo, hindi pala hindi siya yung ating pag-asa. Ang Diyos ang ating pag-asa. Hindi politiko yung tagapagligtas natin. Hindi partido yung tagapagligtas natin. Yung Diyos, yung ating tagapagligtas na yung kanyang kalooban ay mag-aari dito sa bansang Pilipinas. All the glory and honor belongs to Jehovah Adwata. Maraming salamat sa hapon na ito. So, mga kapatid, salamat po. Salamat. Dahil hindi po sa lagma na ikaw ngayon nanonood, narinig mo itong programa ng Diyos. Ito po yung daan mo upang masumpungan mo yung plano ng Diyos sa buhay. Sa lahat ng mga bansa, tayong Pilipinas ang pinili ng Diyos. Tayo po yung 666, kahalili sa mga anak ng Diyos. We are the Bicaribs Philippines. Hindi China, hindi Malaysia, hindi Indonesia, hindi Japan. Pilipinas po yung Bicaribs Philippines. Kahalili po ng mga anak ng Diyos doon sa Israel. So, maraming salamat sa mga nanonood po sa atin, kay Pastor Benny Masulye. Pastor, magandang hapon. At kay Ma'am Judith Albister, magandang hapon. Kay Brother Ruben Dinyo. At kay Mildred Irasan dyan sa Panabo, magandang hapon. Kay Ma'am Nida Ramos, magandang hapon po. Kay Brother Jose Ciprado, bro, magandang hapon. At kay John Mark Pisanya Budjongan, magandang hapon po. At kay Cardinal Edwin Rebecca Amorcillo, magandang hapon, bro. No, ituloy mo lang. Bot-bot ni mo, Pastor. Marami pang tao na maloko mo kung sakaling hindi mo matutuloy. Magandang hapon, bro. Ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang. Isulat mo lahat yung gusto mong sabihin. Ipalabas mo lahat yung gusto mong sabihin. No, marami ka pang hindi nasusulat dyan. Ipalabas mo lahat. Dahil walang kardinal ang inutusan ng Diyos. Apostoles, propeta, evangelist, pastor, and teachers. Tayo po yung builders ng divine government. Walang pope, walang master, walang kardinal, walang bishop. Kaya magandang hapon, Cardinal Edwin Rebecca Amorcillo. Okay? So, God bless po. God bless. Pastor Awing Elmer, Pastor. Hindi ako galit. Nagpapaliwa. Kay Brother Christopher Aguirre, magandang hapon po. At kay Chiska Paulin. Okay? Kay Perlas ng Silanganan, magandang hapon, madam. Kay Pastor Iser Olo Balang, magandang hapon po. Pastor? Katalunya, Pastor. Welcome. Yung bisita po natin, si Pastor Jubilito Catalunya. Okay, so from Bunawan. Okay. Kay Merly Alay, magandang hapon. Ay kay Brother Ambrosio, magandang hapon, bro. Maraming sa kay Brother Edward Espinosa, magandang hapon din. At kay Ilda Labina, magandang hapon. Kay Neil Garcia, bro, magandang hapon. Lumagda dyan. Kay Brother Neil Garcia Lumagda, yung ating provincial director dyan sa may Lanao del Norte. Okay, magandang hapon, bro. Yung ating gawing governor dyan, no, sa Lanao del Norte sa Divine Government of the Philippines. So, magandang hapon, brother. Tuloy-tuloy lang. At sa mga namumutya dyan, tuloy-tuloy nyo lang po. Ayan. mga buzzers, mangungutya. Kaya marami na po tayong ini-eliminate na mga buzzers po sa ating Facebook, no? I-eliminate po natin yung iba at marami po pong i-eliminate natin bago sila i-eliminate ng Diyos. Tayo muna yung mag-eliminate sa kanila dahil sila po ay naghugaw-hugaw, no, sa ating ginagawa. Kung ayaw niyong mabas, kung ayaw niyong kayo, gagawa din kayo. Bakit kayo hindi mag-live? Kami din po yung mag-bus sa inyo. Hindi po natin di po nato tugpangon, no. Kaya God bless po, no, kay Brother Edwin, Cardinal Edwin Amorcillo. Kaibigan ko ito, matali ko itong kaibigan. Kaya nga sinabi ni Fernando Po Jr., mabuting kaibigan, masamang kaibigan din. Kaya thou shall not confiance. So, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Maraming salamat, no? Salamat. All the glory and honor
belongs to our Heavenly Father, Jehovah Advata. Wala pong ibang maluwalhati po dito, hindi po si pastor, hindi po yung ating opisina, hindi po yung ating mga kahit sino dito. Isa lang po yung ating niluwalhati, yung Diyos ng may likha ng langit at lupa. At yung Diyos po na yan po yung maghahari dito sa Bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa lahat na umunawa at sa lahat po ng nanonood. So almost 2 hours po tayo. Hindi ako maka-offer ng merienda sa inyo dyan kasi nasa malayo kayo. Yung social distancing po tayo. So maraming salamat sa nagdala po ng ating mga bisita po natin. Nagdala po ng tawag nito, mga kape, mga merienda po. Dahil deserve po natin yung mga alagad po ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay, hindi rin lamang sa spiritual mabubuhay. Kailangan din natin yung material. So, maraming salamat sa lahat ng bisita natin, Pastor. No, God bless po. No, DGP po tayo. So, ito po mga kapatid. No, God bless po. Tapos na po yung sarado. Tapos na po yung 30, nandito na po tayo. The only one, the chosen one, the anointed one. 2022, si Haring David po yan. Kaya maraming salamat mga kapatid. In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the sea. Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man.